Magandang umaga, ngayon ay 7 ng Nobyembre. Pansamantala po muna wala si Boss Ben. Ako po si Carl Tulfo. Kasama ko si Bitag Tonet at Bitag Dean. Ang pansamantala kong kasama dito sa hashtag Ipabitag Mo. Salamat Sir Carl, salamat no. Ngayon nauuso na naman sa panahon ngayon, nauuso ngayon yung sakit habang patuloy na nagpapagaling si Boss Ben no. Ay tuloy-tuloy lamang ang investigasyon natin dito sa hashtag Ipabitag Mo. Okay, pero bago natin ipresenta at imbestigahan yung mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service partners and sponsors. So, panoorin muna natin to. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Maraming salamat sa mga sponsor sa patuloy na pakikipagtulungan nyo sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang Bitag Action Center ay matatagpuan sa Richwell 102 Timog Avenue, Quezon City. Magdala lamang ng vaccination card at face mask dahil mahigpit po ang health at security protocol ng aming gusali. Ano mang problema, reklamot, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, at tatak Tulfo. In behalf of my father, Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Amo, inalok ang mag-asawang empleyado ng hulugang motorsiklo. Empleyado nag-resign. Amo, agad rumesbak. Pinaalarma ang motorsiklo at nagsampa ng kasong pagnanakaw. Lisensya ng isang truck driver, pinatutubos ng 213,000. Amo, ayaw daw tumulong. Service crew, 50-50 ang buhay matapos banggain ng isang truck. Operator, nagmamatigas, kumakasa sa bitag. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Sa haba ng holiday nung nakaraang linggo, marami-rami ang pumila sa Bitag Action Center kahapon nung Lunes. Isa sa matyagang nakapila ay ang isang truck driver na si Edmond Gulapa. Humihingi siya ng tulong sa hashtag Ipabitag Mo dahil binantaan daw siya ng kanyang amo na sinampahan daw siya ng kasong or sasampahan daw ng kasong carnapping. Panoorin natin ang detalye ng sumbong ni Edmond. Gusto lang po nga humingi po ng tulong dahil yung boss ko po ay naano po ako ng nagbibintahan po akong kinarnap ko daw po yung motor. Tapos naano po siya, yung may mga kinakaso daw po siya sa akin. Hinaharas po niya ako pati pamilya ko na dadamay na po sa ginagawa niya. At nung June 13, 2021, truck driver po ako ni Dennis Bragais sa junk shop po siya na marami po silang junk shop. 500, araw-gabi po nagtatrabaho kami. Noong February 19 po, inano niya po sa akin yung motor niyang NMAX. Yung NMAX na yun naman ay inuhulugan ko na po sa kanya. May 9 na buwan na po nasa akin yun. Ngayon po, nagka-problema po nga kami. Gusto ko na lang may isoli sana. Nabugbog pa nga po ako nun eh. Hindi ko na lang po pinsan niya po. Binugbog po nila ako. Humingi po ang tulong dahil alam po lagi ko po siya napapanood na siya lang. Sa tingin ko po siya lang po yung makakatulong sa akin sa sitwasyon ko po ngayon. Gusto po humingi ng tulong na ibalik lang po niya. Ibalik po namin yung motor, tanggapin niya. Tapos wala po kahit anong kaso. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo.
Sir Carl, Dean, medyo ano tong sumbong na to ha, grabe yung iyak ni Kuya, no? Kaya makakasama natin ngayon sa studio natin ngayon ang nagre-reklamong si Edmond Gulapa. Magandang umaga sa iyo, Edmond. Umaga po. Okay, so Ma'am Tonette, Sir Carl, siguro bago natin siya kausapin, bigyan muna natin ng konting detalye yung mga audience para maintindihan nila yung sumbong ni Edmond. So, June 13, 2021, naging truck driver si Edmond ng junk shop. So, empleyado daw siya sa junk shop, pati yung kanyang misis bilang sekretarya ng kanilang amo. So, Pebrero 2023, inalok si Edmond ng kanyang amo na bilhin ang motorsiklo nitong Yamaha NMAX. Ang kanilang napagkasunduan, 5,000 pesos kada buwan ang ikakaltas sa kanyang sahod bilang bayad sa motorsiklo. So, September 4, 2023, nag-resign sa trabaho si Edmond. Nag-resign din ang kanyang misis sa junk shop. Okay? Kinabukasan, September 5, isinoli daw ni Edmond ng motorsiklo sa kanyang amo pero ayaw nitong tanggapin. Nagpatulong si Edmond sa barangay para ipatawag ang amo pero hindi ito nagpakita. Okay? September 6, muling bumalik si Edmond sa barangay para isoli ang motorsiklo, subayat ayaw daw tanggapin ito ng barangay. September 7, kinabukasan ulit, kasama ang 4 na Parañaque Police, sinubukan na naman isoli ni Edmond ang motorsiklo sa junk shop. Subalit hindi pa rin daw tinanggap ng kanyang amo. So yun yung detalye nung sumbong ni ano. So medyo... Tignan mo naman napakalupit naman ng among na to kasi nakita mo na nga na binalik na mismo yung motor na kanyang hinuhulugan at ayaw pang tanggapin. Ano itong reklamo mo na naka-alarma daw yung motorsiklo na sa HPG daw or sa police na kinarnap mo daw? Ano po yun, sir? Yun po yung sabi niya sa akin, tinatakot po nila ako na kasi kakasuhan ng estapa. Tapos kinarnap ko daw po. Pero kaya po hindi ko na po ginamit yung motor, tinabi ko na lang po muna sa amin dahil may takot po ako, takot po yung pamilya ko para sa kaligtasan ko po, ma-checkpoint po ako, ganun. Bakit naman umabot sa ganun na punto na nagkaroon na ng bantaan? Bakit umabot sa ganun? Siguro po may mali ako dahil yung mga kasamahan ko rin po doon, marami po silang tao, nasa 30 yung nagtatrabaho doon. Yung mali ko po doon, parang hinikayat ko po sila na magreklamo dahil tag 200 lang po yung sahod nila. 12 hours po silang naka-duty. So yun nangyari, pinagkainitan ka? Opo, nagalit po siya sa akin. Tapos nagsabi na po ako na, boss, alis na lang po ako. Parang hindi ko na po gusto yung nangyayari. So nung pag-alis mo, hindi mo na nakayanan. Yung nangyari is, yung motor is sinasauli mo. Bakit sinasauli mo yung motor? Ano ba yung istorya nun? Ano po, yung... Inano niya po sa akin yun, ulugan ko daw, nagmaganda loob po siya. Sabi niya, ulugan mo muna habang nandito ka. Wala po limit kung kailan ko matapos, basta 85 po yung pagkasabi niya. Tapos po nung pagkabigay po sa akin ng motor, nagbago na po siya. Nung una po, lagi po kami sinasama niya ako mag-ride sa Pampanga, sa Bulacan. Ngayon po medyo nagbago na po siya nung makuha ko na yung motor. Araw, pick up kami ng mga bakal, tapos kinaumagahan, deliver. Pagka hindi po kami hindi po namin na-deliver yun sa oras na sinabi niya, ikuha po siya martilyo, pupukpok niya doon sa mga bakal na higa. Pero ikaw ba mismo, sinaktan ka ba ng amo mo? Or hindi po, yung mga pinsan niya po, sir. Nagkaroon po kami ng konting problema. Yung mga pinsan niya po, binugbog po ako. Sir Carl, matanong ko lang, no? Sino tong amo mo at ano ba yung motor na yon? Second hand ba siya? Kanino ba yung motor na yon? Sa kanya po mismo, nabili niya po yun sa isang pulis. Sino po ito? Sino yung pinag-uusapan natin? Dennis Bragais po, ay ma'am. Yan yung amo mo? Opo, Dennis Bragais. Taga Bicol po sila. Kanya yung motor at Opo. tapos pinasalo niya sa'yo? Opo. Ay hindi po. Nabili niya po yun ng second hand, tapos ngayon bumili siya ng bagong NMAX, tapos yun ang para maano po ako sa trabaho, pahulugan niya sa akin para hindi po So ako yung umalis. NMAX na binigay sa'yo, brand new ba o second hand Second din hand yung na po. binigay sa'yo? Second hand na po. So bumili siya ng bagong NMAX, tapos yung luma niya, binigay sa'yo yung Opo. second hand. Yun yung Opo. pinahulog sa'yo. Opo. Pero matanong ko,
Sino ang unang nag-alok? Ikaw ba yung nag-request na, boss, baka pwede namang, since may bago kang motor, sa akin na lang yan, uhulugan ko. Or siya ang mismo yung nag-offer, no? At bakit siya nag-offer sa'yo ng motor? Ganito, February ay mga January, nagpapaalam na po ako sa kanya. Dahil mabait naman po siya, nagbigay po ako ng 1 buwan na, sabi ko, sir, 1 buwan na lang po, papaalam na sana ako, lilipat na ako ng magte-test na ako. Tapos po yung parang inanin po niya ako na gusto mo, ulugan mo itong motor ko dahil pinapairam niya po sa akin yung ganda pong gamitin na ako, ipapahulog ko na lang dahil ito. gusto mo na sanang umalis dahil nahihirapan ka na pumunta or mag-commute sa trabaho, Opo. Binigyan, nagkusang loob yung amo mo na bigyan ka ng motor. Opo. At hulugan mo na lang gamit yung sahod mo, parang kakaltas na lang sa'yo. Opo. Okay. Magkano yung motor? 85 po yung usapan namin. Magkano yung agreement nyo na hulugan mo? Magkano kalta sa sweldo mo? Wala po may 5, may 7, iba-iba po eh. Wala po siyang basta yung gusto niya lang daw, mahulugan niya. Para may makita daw po siya na gamit ko, na mapundar ko po. Mabait po niya eh. Wala po ako masabi sa kanya nung mga unang taon ko sa kanya, buwan. Pero matanong ko since hinuhulugan mo sa kanya yung motor, so ikaw ba parang may payslip ba kayo na doon dinededuct, naka-indicate na monthly, di ba, 5,000, so 2,500, kinsenas, katapusan, may ganun bang Wala binibigay po. sa'yo? Wala Walang po. payslip. So wala kang kahit anong katibayan na magpapatunay na talagang meron kayong transaction Nahulugan sa mo. isa't isa? Yung mga usapan lang po namin, screenshot, yun lang po. Nagtiwala po ako sa kanya dahil ang bait na po. Siya lang po may listahan na siya lang po may listahan ng usapan namin, yung magkano nahulog ko. So sa makatuwid, verbal lang talaga lahat. Opo. Pero matanong ko, yung mga kasamahan mo ba, kung sakali, syempre lumapit ka sa amin, willing ba sila na mag-testify or sumaksi? Syempre, sa inyong dalawa lang yan eh. Baka sabihin kasi ng amo mo, di ba, na pwede niyang itanggi yung reklamo mo sa amin. Kasi wala nga silang naging kasulatan, tama. Kailangan natin ng ganun. Pero, yun lang yung mga mo ba, for sure yung misis mo, di ba? Ayan, magte-testify yan. Pero yung mga kasamahan mo ba, mapapatunayan ba nila na talaga nagkaroon kayo ng transaction ng amo mo? Na po yan, yung sa video po, pagdating ko po doon, may kasama po ang pulis, sinosoli na po namin. Yung isa pong kasama namin nakausap ko doon, parang itinatanggi na po nila. Pero umamin po siya doon mismo sa video na, alam ko pinapaulugan mo yan, pinapaulugan ni kuya sa'yo yan. May po ako na pero hindi ko po sila makukuha na dahil kamag-anak po, mga pamangkin, pinsan, ganun po sila. May ibinigay nga siya sa atin na video yung video na sinosoli niyo yung motor na ayaw. Ayaw tanggapin. Pagdating naman dun sa amo mo, sabi mo na napakabait nung una, tapos binigyan ka ng motor. Kailan umabot sa punto na medyo nagkalabuan na kayong dalawa? Nagreklamo po ako na, sir, parang na po, araw-gabi na po yung trabaho. Ako lang po driver, 3 yung truck nila. Araw-gabi na po, hindi ko po kinakaya. Nag-ano po siya sa GC namin na, bakit? Ano ka lang nasa truck ka lang naman Pagdating mo sa deliver, tulog ka. Pagka tulog ka ulit. Basta pagdating mo pag nandun ka na sa lokasyon, tulog ka lang. Wala ka nang gagawin. Ba't ba, ano pa ba yung pinagkakabala mo yung cellphone mo? Sabi niya, ginaganon po ako. Para gusto niya pong hawakan lahat ng oras ko. Tapos yung pahinga ko, gusto niya ipahinga ko lang. Hindi naman po tama yun para sa isip ko lang po, parang ganun po. So ang rason ng pagre-resign mo, nahihirapan ka na sa Opo, trabaho lalo niya mo. po akong pinahirapan. Mula nung nag-away kami ng gano'n sa GC, nagsalita na po siya ng hindi maganda. GC sa group chat. Group chat. Opo, group chat po namin. Pero matanong ko, ito, nung nag-resign ka, syempre may arrangement kayo sa motor, buwan ba? No? So ano na nangyari nun? Ikaw ba, sinauli mo na lang or patuloy mo pa rin ginamit? Tapos paano yung hulog? Hindi po, kailan pa lang, mga 1 buwan pa lang po yung nakakalipas mula nung Hindi ko na po siya ginamit mula nung pumunta po ako ng barangay tsaka sa pulis, doon ko lang po siya ginamit. Itinabi ko na po. Hindi, ang tanong ni Dean is, paano yung arrangement nyo? Doon sa bayaran nyo ng motor kasi nga, nag-resign ka. Wala ka na. Wala ka na. So, ano yung naging arrangement mo? Nakipag-usap ka ba? Na, sir, kahit wala na ako sa company, patuloy ko pa rin pong babayaran yung motor. Ganito po, naisip ko na lang po, isoli na lang po. Kahit wala na po ako makuha, pero malaki na pinahulog ko doon, sir. Ilang taon mo nang nahulugan? Buwan? Mga nasa
9 months na po. 9 months. Malaki na po yung nahulog ko. Kahit sa ano ko po. Kahit wala po akong makuha, kahit anong ano ko na lang, yung matahimik lang po. Yun lang po, masaya na po ako. Nagiging emotional si kuya, no? Bakit? Bakit nagiging emotional ka? Ano po kasi, damage na po sa kalooban, sa ano po, sa pamilya. Parang inano niya po ako. Nagpatulong po ako sa barangay namin, sa mismong kapitan namin para isole. Ipinangalandakan na po, tinangay niya lang yan. Hindi yan ano, hindi yan... May patunay ba siya daw na ikaw ay tinakas mo yung motor or kung ano Yun man? nga. May mga patunay ba siya sa tingin mo? Siguro ganito po kasi nung bago ako umalis. Bago po ako umalis sa kanila, sabi ko, sir, nahuli po ako. Ay boss, nahuli po ako sa traffic enforcer ng Pasig, tutubusin ko lang kasi 5 araw na yon. Eh, meron po siyang sekretaryan taga-tubos niya, taga-lakad niya, taga-kukuha niya ng pera, mga ganon. Sabi niya, ba't umalis ka sa bodega? Eh, pwede mo naman ipakuha kay paring JR, yan, siya na lang patubusin mo. Sabi ko, boss, hindi pwede dahil nakasagutan ko yung enforcer. Dapat akong kumuha, tapos di ako pumirma ako. Ako po talaga dapat ang magano. Sabi niya, ikaw, ilang beses nang ginagawa mo yung sa mga walang kwentang dahilan mo. So, yung nangyari is yung amo mo is, ano ba, parang lagi siyang gusto niya kontrolado yung tao niya. Opo, ganun po yung... Okay. Ganito na lang siguro, mas maganda na makausap natin yung inireklamo na si Dennis Bragais. Ito yung amo mo. Yung amo Oo, ni nasa linya Edmond. natin ngayon, ano? Para magkaroon din tayo ng balancing usapan na meron tayong side mo at yung side din niya para maalam natin lahat, no? Magandang araw sa inyo, Sir Dennis. Hello sir, magandang araw po. Si Carl Tulfo po ito sa Ipabitag Mo. Naka-live po tayo sa IBC 13 and CLTV 36. May lumapit po sa amin daw na dati mo daw tao sa inyong kampanya at ikaw daw ay nagpahiram or nagpabayad or nagpahulog ng inyong motor na NMAX. Tapos ngayon ay sinasauli daw niya pero nagkaroon daw ng problema dahil ayaw mo daw tanggapin. At siya daw ay kakasuhan mo ng karnaping. Anong meron dito, boss? Sir, ganito po kasi yan. Ang kwento po niyan is, tinangay po niya yung motor na yan during time na nasa Bicol ako. Tinangay? Ano yung patunay mo na tinangay yung motor? May mga testigo po ako. Na kinuha niya May ang mga toothpaste CCTV po. ka ba? Picture or Opo. anything? Meron po. Sir, ganito kasi po yan. Actually, ang hirap kasi magsalita sa phone. Pero, ano po, susubukan ko po maipaliwanag lahat. Total, may mga ano na siya tapos naghulog na daw po ng 9 months, sir. Tama po ba? Recorded 9 naman months, po yan, sir. Recorded naman po yan, sir. Di po ba? Ano Hello? Yan? Ano yan? Recorded naman po yung sinabi niya na naghulog siya ng 9 months. Tama Yes, po? recorded siya. Okay, sige po. Para at least alam po natin kung sino nagsisinungaling. Naka-record po lahat. Pati sir yung sasabihin ko naka-record. Opo. Tapos, yung pag-alis po niya, about sa pag-alis po niya, is wala naman po talaga totaling naging problema. Nagkaroon lang po siya ng problema, kaya siya umalis, kasi naiilang na po siya sa mga katrabaho niya, kasi minolesya niya po yung anak ng katrabaho niya. Yun po totally yung dahilan kaya siya Pero umalis. boss, Totally- ano tong video na pinapakita sa amin ni Edmond na pinapakita daw na kasama niya daw yung pulis na binabalik ang mismong motor sa inyo pero ayaw niyo daw tanggapin? Sir, actually kasi yung time na yun, sir, wala pa po ako niyan. Tapos, O kung wala ka, edi kung nakabalik ka sana, dapat kinuha mo na lang yung motor. O Yes, sir, nalaman mo na binabalik sa'yo. wala po kasi ako niyan, sir. Nagtatanong po ako niyan kung anong mangyayari kasi kinuha niya po yan ay 4 ng October. Tapos sabi ko po hanggang 5 ng maghapon, ibalik mo ang motor para hindi tayo magka-problema. 4 no October pero mismong September 5 pa lang ibinabalik na niya. Alin po? Yung motor, binabalik na niya ng September 5 or September 6 pero nahihirapan daw siya dahil hindi daw niya maibalik. Hindi po September yun, sir. Hindi po September. Hindi po.
October 4 po niya yan kinuha, sir. October Siya 4. Nalik po ng isang buwan, sorry po. October po siya umalis. October po siya tumakas. Hindi po September. Wala pong September. Okay. October, pati mismong complainant nagsasabi October. Next time kapag magsasabi ka sa amin ng detalye, ha? October po Tama yan. lahat ng mga sinasabi mo, okay? Okay, sorry po. Okay. Okay. Ano yung sinasabi mo, boss? October po siya umalis. Tinangay niya ang motor ko. Tapos binigyan ko po siya. Sabi ko, ibalik mo ka ako ng hanggang 5. Maghapon, bibigyan kita ako ng hanggang 5, ibalik mo ang motor. Hindi po niya binalik, blinak po niya ako. And then, Totoo ba to? 6 Friday, nag-file po ako ng kaso. Nung nalaman niya pong nag-file ako ng kaso, saka po siya nag-aano na ibalik yung motor. Anong araw nyo final yung kaso? Ha? Anong araw nyo final yung kaso? October 6 po. Saan ka nag-file ng kaso? Dito po sa Pasay City Hall po. Pasay Anti-carnapping. City Hall. Anti-carnapping? Apo. Ay, may matanong ako, kasi sabi mo, tinangay niya nung umuwi ka ng Bicol. Tanong ko, kailan ka umuwi ng Bicol? Umuwi ako, ma'am, ng Bicol mga September something po, hindi ko na po sure. Basta September something po ako nag-uwi ng Bicol. September. Ka umuwi ng Bicol. Ang Opo. sabi mo kanina, September niya tinangay yung motor. Hindi natin alam yung date kasi hindi mo rin alam yung date. Tama? Wait lang, ma'am. Titingnan ko po yung filing ko nung nandito kasi po yung papel. Wait lang Okay, po. sige. Kasi, Ganito, Dennis. Sabi Opo. mo kanina, September ka umuwi ng Bicol. Then, September niya tinangay yung motor. hindi ma'am. October 4 niya po kinuha yung motor. October niya po. So, kung umuwi ka ng Bicol Ay, ng September, tapos October mo sinasabi na kinuha niya yung motor, ano sinasabi mo na wala nung binabalik niya yung motor? Kung sinasabi ng complainant, October na binabalik yung motor. Yes, kasi sir, October po. Ito nga mahirap sir pagka sa cellphone lang eh. At least maganda sana kung nandiyan. Pero totally, sige, susubukan ko sir. Ganito kasi po yan. October 4 niya binala yung motor. Ngayon sir, nung nakabalik na po ako, sabi ko sa kanya, ibalik mo ako yung motor ng hanggang 5. October 4 niya kinuha po, mga 11 yata, 11 something or 1. Ganon yung pagkakaano ko. So, 5 p.m. no October 4, gusto mo ipabalik yung motor. Ko po, hanggang 5 maghapon, ibalik mo ako ang motor ko para di ako magkakaso. Tapos 6, Friday, 6, hindi ko alam sir ko. Parang Friday talaga yun sir. Friday ng October 6, nag-file po ako ng kaso. Nung nalaman niya po, saka lang po niya inaanong ibalik yung motor na kung sino-sino nang dinadala niya. Eh siyempre sir, hindi ko alam yung proseso. Hindi ko muna pansamantala pinatanggap yung motor. Kasi nga sabi ko, paano na yung kaso kung kailan nakabala na ako, saka mo ibabalik. Hindi muna ako, hold muna. Basta Pero ganyan bakit muna. hindi nyo na lang tinanggap yung motor kung kusa na niyang binabalik mismo? Bakit mo pa kailangan ituloy yung kaso? Kung mismong motor ay binabalik na sa iyo. Ba't mo pa pinapahaba? Kasi personal sir, grudge na eh. hindi lang po ako nag-file ng kaso, hindi niya ibabalik yung motor ko eh. Tapos sinasabi po niya ngayon, naghulog siya ng 9 months. Asan po ang katibayan niya, sir? Okay. Dennis, sandali ha. Nasa linya ngayon si Sir Ben Tulfo, kakausapin ka. Sino po? Si Sir Ben Ben Tulfo po. Tulfo, yung kakausap sa iyo para maging mas klaro tayo. Sige. Sir Sige Ben? po. Okay, magandang umaga sa inyo, Tanet, Carl, and sa iyo, team. Good morning, sir. Good morning. Narareklamo, ano? Opo. Okay, lumalabas sa parting to, pinakikinggan ko kanina pa, wala akong makitang kasong carnapping. Correct. Una, ang carnapping kasi, kakarnap ng isang motor na hindi mo kilala yung tao, kinarnap mo sa pilitan, kinarnap mo nakaparada na hindi alam. Eto, empleyado niya. Tama, sir. Tama. Ang empleyado niya, may usapan sila. Sa anumang kadahilanan, ayaw niyang tanggapin na meron silang usapan na ikakalta sa kanyang sweldo. Wala siyang mapapakita, walang mapapakita rin yung empleyado. So, di naman siguro magagawa ng kwento sino nagbagandang loob, yung may-ari o yung tao. Gusto ko maintindihan ngayon kay Dennis. Dennis, ikaw ba'y nag-alok na yung motor na yan?
ipapasa mo, babayaran niya sa pamamagitan ng pagkaltas sa sweldo. Yun ang unang tanong ko sa iyo. May usapan po kami niyan, sir. Opo, meron po. Ako po ang nag-alok sa kanya na gano'n. Alright. Pero ang hinahabol ko kasi, sir, itinakas niya ng wala pa. Kumbaga, naman po, Boss, sir. sandali lang. Makinig ka ng maayos, ha. Tinatanong ka, isang tanong, isang sagot lang kay Sir Ben. Po. Dennis, babalik uli ako, Alam mo, ikaw, pag tinanong kita, bratatatatata, isa pa lang ang tanong ko, isa pa lang ako, 20 ka na. Simple lang naman, may usapan kayo, okay. Kung may usapan kayo, anong usapan ninyo, Dennis? Ang usapan po namin yun, sir, is babayaran niya yung motor. Pero sa akin pa rin po yung motor during time na hindi niya nababayaran. Yun po. Okay. Sa makatuwid, ang usapan, babayaran niya ang motor, sa kanya ang kaltas, sa kanya magbabayad, mapapasa sa iyo. Tama? Po. Sa bandang huli, pag nabayad, ikaw pa rin ang may-ari. Tama? Pagbayad na po niya, sir, saka po mapupunta sa kanya ang motor. Yun po ang usapan natin. Teka muna. Sabi mo kanina, anong klase yun? Sa kanya ang motor, siya ang nagbabayad, nagbagandang loob ka, kapag nakumpleto niya, sa kanya na. Tama? Opo, yun po ang usapan natin. Sa makatuwid, may usapan kayo. So, Opo. hindi pwede maging karnaping yan. Ilagay man kita sa isang dealership. Kapag binayaran mo, pag hindi ka nagbayaran, hindi mo pwedeng sampa ng kaso. Hatakin mo lang ang motor o magbigay ka ng sinasabing yung mga demand letter. Dito sa parting to, empleyado mo to, may authority ka, amo ka. So hindi pwede maging sampahan mo ng pagnanakaw. Ngayon, bakit mo sasampa ng pagnanakaw sa pilitan nagbibigay ka ng timeline o palugit? Kung titingnan mo, empleyado mo, hindi lang kayo nagkasundo dahil gusto niya nang umalis. Ikaw naman ayaw mo. Totoo ba to? Hindi po totoo, sir. Hindi po totoo. So, ibig mo sabihin, hindi totoo mga sinasabi niya kasi nangalingan. Hindi, sir. Ibig ko sabihin po, sir, hindi totoong nagkatalo kaming dalawa kaya siya umalis. Kaya po siya umalis. Hindi kayo nagkatalo. Hindi Opo, totoo. hindi po pinag-away bago siya umalis. Wala po. Dennis. Opo. Ayaw ko, sumasabay ka. Hindi tayo sa palengke, Wala tayo doon sa palabas na nagtatalo. Ako kasi, isang tanong, isang sagot. Sige, sir. Masasagutin mo ako. Doon sa isang istasyon na pwede kayo magsigawan doon, suntukan, sa bitag to. So, meron tayong pamantayan. Ang gusto ko lang, ano ang naging dahilan, bakit medyo nagkalabuan kayo sa palagay mo at iba naman yung palagay niya? Bakit ba kayo nagkalabuan? Sir, kaya hindi po kami totally nagkalabuan eh. Wala naman ho kaming naging problema. Okay, kung hindi kayo nagkalabuan, ano ang dahilan ba't siya umalis sa iyong shop? Ang totoo pong dahilan yun, sir, kaya siya umalis, hindi po totally sa akin. Sa mga kasamahan niya po. Kasi Okay. po, Ano tong sinasabi na sasaktan siya, na bubugbog siya ng mga pinsan mo? Totoo o hindi? totoo po yun, na sinaktan siya ng mga pinsan ko. Dennis, totoo. Opo, totoo po yun. Pakinggan mo na maigi ang aking sasabihin. Huwag ka munang umentra. Opo. Una, dito sa ginagawa mo, may pang-aabuso ka na. Kaya pumunta sa bitag yan. Sir, Pag ang isang tao, pakinggan mo ako, may pang-aabuso na, may labis na pang-aabuso. At yung sinasabi mo, ginamitan mo ng sinasabing ikapangyarihan mo bilang amo, walang kalaban. Hindi ako naniniwala sa mga taong inapi. Naniniwala ako sa mga taong inaabuso. Yung mga taong niloloko. Ginagamitan ng sinasabing kapangyarihan kasi wala silang kalaban-laban. Kasi yung tatakbo yan. Kay Tulfo. Sinong Tulfo? Si Bitag. Ngayon, para sa akin, magsasampa ka ng kaso. Yung bang gusto mong sabihin? Kasi tutulungan ka namin, dalhin kita sa highway patrol. Gusto mo? hindi sir. Ganito kasi Pagtuon ang karnaping para idikdik sa kokote mo na hindi po pwede maging karnaping yan. Tao mo Sir, pwede po ba sir magpaliwanag naman ako sir tungkol sa sinabi niya na sinaktan siya ng pinsan ko? Pwede po ba sir? Okay. Baka naman sir pwede po ako magsalita sir. Kasi yun po sir naging kwento niya na sinaktan siya ng pinsan ko. Kaya po siya sir sinaktan ng pinsan ko kasi minolestya niya po yung anak ng pinsan ko. Yun po ang totoo. Wala hong konektado yun sa trabaho namin sir. Yun nga ho sir ang naging dahilan kaya po siya umalis kasi po yung taong... Minolestya ba mo? Opo, minolestya niya po. Minolestya. Ilan taon yung bata? 15-year-old po.
Yun po sir ang nakikita kong dahilan. Kaya po siya umalis. Pero kami dalawa po, wala po kami problema, sir. Hey, bakit hindi mo dinala sa presinto, nagreklamo sa pamamagitan ng bata at yung sinasabi sa barangay kasi may BAU-CD, Violence Against Women and Children? Hindi ko naman yun, sir. Hindi ko naman, sir, natin yun. Yan mo ako. Hindi tayo nagtatalo. Nakikipagtalo ka sa akin. Ako nagsasabi sa iyo. Dahil pang law enforcement na yan. Kriminal na kasi kapag ang isang tao muniles siya ng bata. Ang bata protektado ng Estado, naintindihan mo. Ihiwalay ko muna yung kaso niya kung kriminal yan. Kung ito sasabihin mo ay pangmulang momolestya ng bata. Pero huwag ka mag-aakusa. Yan ba inilapit nyo sa barangay? Pumunta ba yung pulis dyan? Para kasi kriminal yan. Pasa pahuhuli natin kung totoo yung sinasabi mo. Gusto mo bang ganun ang sinasabi mo? Minor de edad. Kanina mo yung anak yung mga pinsan mo, sinasabi minulas siya. Bakit hindi nag-file ang kaso sa pulis? Kailan nangyari ito? Hindi ko na, sir, alam kung kailan nangyari yung yung pangyayari. Pero alam ko, sir, yun po ang dahilan. Po sila nagkakasita. Kung hindi kayo nagpapaya ang mga pinsan mo, walang kwentang magulang, minulas siya na yung bata, sige lang, tapos gagawing dahilan itong tao na to. So, hindi talaga. Makinig ka. Sa nakikita ko, labis ng pangapi, o labis ng pang-aabuso, labis ng paggagamit ng gamit ng puwersa dahil ito'y parang tingin nyo mangmang. Nagkamali ka, pumunta sa bitag. Ipinabitag ka. Simple lang. Itong gusto kong gawin. Magsampa ka ng kaso kung gusto mo. Kung nakasampa na ang kaso, tatayo kami laban sa'yo. Kasi una lahat ng mga sinasabi mo, pinipresenta muna namin. Ayaw namin ang sino man nang-aabuso sa mga taong maliliit. Wala kaming pakialam kay mayaman ka, kung sino kang politiko, senador ka man, congressman ka, cabinet member ka, gobernador ka, mayor ka. Pag may ginawa kang pang-aabuso, di ka namin sasantuhin. Naintindihan mo ba? So ngayon, mag-aantay na lang kami doon sa sinasabing magsasampa ka ng kaso, sisiguraduhin namin yung kasong isinampa mo, pang gamit mo na sinasabing influensya mo, siguraduhin mo, Dennis. Okay? Baka may mahanap kami sa iyo na hindi maganda, hindi mo matagustuhan. Kasi kung ikay nang gigipit ng mga taong nasa ibaba, baka nakalimutan mo may mga tao pang nasa itaas mo. Alam ko po yun, sir. Kilala ko po kayo. May mga taong may masigit na kapangyarihan sa iyo, patas. Hindi, sir. Wala po akong kapangyarihan na pinagmamayabang. Wala po akong pinagmamalaki na. Kaya kang tapatan kami yon. So, anong gagawin mo ngayon? Nagliwan ako, nagpapaliwanag na tayo. Satanggapin mo bang motorsiklong sinasauli sa iyo? Magsasampa ka pa ng kaso kasi una, nagpabarangay. Ayaw mong tanggapin. Pulis, ayaw mong tanggapin. So ngayon, magsasampa ka ng kaso. Ano to, tampurorot ka ba? Hindi, sir. Wala po. Gusto mo kabawi? Tanggapin mo ang motorsiklo kasi sinasauli sa iyo. Naintindihan mo. Maliban na lamang kung nagmamatigas, tutok-tukin namin ang ulo nito. Isinasauli sa'yo, may takot sa'yo eh. Kinakailan ba takutin mo? Hindi, sir. Sinauli na niya yan, sir. Nung nalaman na niya na nag-ano ako na sinasauli na, tinatanggap mo. Tsaka isa pa. Magkano ang mga nakaltas mo rito sa tao na ito? Wala po. Wala. Wala po. Nagbabanggit siya. Sir. So, wala. Sige, tanongin nyo nga, Dennis, tawag dito. Tanongin mo Dean, tanongin mo Carl, tanongin mo Tonet, itong non-complaint. Kung talagang magkano ang nabawas sa kanya. Kasi mahirap ko rito. Magkano na ang nakaltas sa kanya. Ang problema rito, sino ba kinakaltasan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Nagmamandatory ba itong tao na ito? Binabawasan ka ba for benefits? Wala po. Wala po. Doon sa sinasabing gobyerno, may 6 na taon pagkakulong pa naman kapag hindi ka nag-remit ng SSS. Pag-ibig, PhilHealth, 18 na taon yung pagkakulong. Republic Act yan eh. Yes. So, tanungin mo na to, Net, kasi baka maihina sa kasaluwal tong taong kausap ko. Sige, makikinig ulit ako at Carl, tsaka Dean. Nagparamdam na ako sa kanya, tigilan niya ng panggigipit. So, ipapasa ko ulit sa inyo, makikinig ako, at kung gusto kong tumawag ulit, tatawagan ko pati Highway Patrol, tatawagan ko pati DOJ sa ginagawa niya. Para ipaliwanag sa kanya, tatawagan ko kung saan ang local government niya sa DILG. Tatawagan ko lahat para maintindihan ito. Pati Highway Patrol, PNP. Baka naintindihan niya, ginagamit niya ang pati sa kalokohan niya.
Yes, So, sir. pick it up, Carl. Okay. Okay? Makikinig uli ako. Okay. Yung pagdating naman dun sa benefits mo, dun sa sahod mo, meron ka? Wala po, sir. So, wala. Wala. Tapos ilang buwan yung pagkakaltas sa yung sahod pagdating dun sa pagbabayad ng motor? Ang pagkakatanda po, nasa 9 na po, sir. May 5, may 7, may 3. Basta po pag malaki sahod ko, wala po akong naging ganong bale, ganun po. May mga text message ka ba na galing sa Meron kanya po. na kinaltasan na kita ng ganito, ganyan? Ako po yung ako po yung nagpaalam. Boss, uuwi po kami ng asawa ko bukas. Uhulog ko muna po yung 5,000. Ay yung 5,000 sa bali ko, yung 5,000 sa motor. May ano po kami, may Wala usap. kayong mga payslip? Wala po. Marami po kami nagtatrabaho doon. Tigto 200 lang po yung sahod ng mga ibang kasama ko. Yun po yung kinagalit niya. Yung inaya ko po yung gusto yung ireklamo na lang natin siya para ano eh. Kaya ka Dennis, totoo ba to, pinagkainitan. Dennis? Wala to mga Hello? payslip? Ma'am, opo, wala pong payslip, ma'am. Wala po. Hindi ka rin nagkakaltas ng mga mandatories na to? Mga SSS? Ma'am, ano lang naman po yung negosyo ko. Junk shop lang naman po ito. Maliit na junk shop naman po ito. Libre kain naman po sila araw-araw. Libre lahat. Pati sabon nila, pati bahay, tubig. Libre po sila. Kasi maliit na junk shop lang naman po ako, ma'am. Hindi naman po ako kumpanya na masasabi. Hindi naman sa kumpanya, pero may trabahador ka. Ilan lahat ng trabahador mo sa junk shop mo? Bali, ma'am, ang trabahador ko po dito is dito po sa kabila, 4, tapos dun po sa kabila, 7. So marami ka na rin trabahador. Opo. Oo. Ilan yung trabahador mo in total? Bali, 12 po. 12. Oh, Pero pero meron po nag-aalaga ng bata. Pwede po akong magsalita. Nasa 38 po kami, may katunayan po ako na nagpa-swimming po siya, may mga nasa 60 kami, yung iba kamag-anak niya, tapos yung mga 38 trabahador niya po lahat yun. May mga picture po kami, mga ano. ganun pa man, Dennis, no? Kahit ilan man yung tauhan dyan sa yung junk shop, ay dapat nakakaltasan natin na mandatories kasi mga trabahador to eh. Ba't wala siya mga... Mabuti sana kung 5 lang yung tao mo, 4, 3 lang, maintindihan ko pa. Pero kung may sinasabi nga dito at may patunay daw yung complainant na may 38 hanggang 60 na katao, that's parang malaki-laki na din yun. Yung po sinasabi niyo yun, sir, yung ibang mga kamag-anak ko na may junk shop, nag-isang swimming lang po kami, nagsama-sama po kami. Sinungaling po yung Edmond na yan, sir. Kahit po asawa niya magpapatunay sa akin. Kung totoo po yung sinasabi niya. Sinungaling po mabuti yung sinasabi niya may 9 months na siyang naihulog, sir. Wala po. Wala pong ganun, sir. ang problema Akala ko nang gagaling sa'yo yung sahod, tapos ikaw mismo nagkakaltas. Alin po? Di ba, binabayaran mo siya, sinasahuran mo siya, di ba, usapan nyo kaltas. Wala po, sir. Nakalta sa kanya eh. Hindi. Wala. Ang tinatanong ko is Opo. ikaw nagbabayad ng sahod, tama? Opo. So dapat ang usapan nyo is kinakaltasan mo siya. Saan po? Sa motor, sir? Yes, sa motor. Wala naman, sir, nakalta sa kanya eh. Kasi yung kung nakakalta sa kanya, yung bali po niya yung nung nakaraan, yung mga bali niya po yun, may katibayan po ako, siya po walang katibayan. Ang problema, Kahit po, pwede po magpatunay, sir. Dennis, ang Nawala problema pa- kasi sa'yo, Dennis, ang problema sa'yo, hindi ka nagre-release ng kahit anong payslip para malaman man lang kung nakaltasan siya o hindi. Sabi mo nga, nagkaroon kayo ng agreement, nagkaroon kayo ng usapan na ipapasalo. Imposibleng hindi mo nakakaltasan, nagagamit niyo yung motor. Sir, ganito na lang. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Medyo, ang nangyari po kasi ako pa yung naano ngayon. Pero alam po ni Edmond kung ano yung totoo, ma'am. Alam niya po lahat ng kung totoo yung mga sinasabi niya. Siya po yung may alam. O, hindi na po ako magsasalita, ma'am, kasi ang nangyayari, ako yung nagiging... Ganito na lang, Dennis. Ang gusto lang naman na mangyari is bakit pa kailangan sampahan ng kaso yung tao na ibabalik na yung motor? Ayun naman yung main na purpose kung bakit siya pumunta dito. Hindi ko naman siya, sir, sinampahan ng kaso. Ang ano ko sa kanya... Dennis, kakasabi mo lang kanina, final mo yung case eh. O sa Kasi SPD. hindi, sir. Sir naman, hindi nyo kasi po ako pinapatapos. Hindi, kaya hindi. tuloy- Sabi mo kanina na, hindi, kung hindi pa ako magpa-file ng case, hindi pa niya ibabalik yung motor.
Binigyan ko siya, sir, ng isang araw. Sabi ko, ibalik na niya yung motor. Kasi Hindi, sa akin yung na- punto ko is, binalik niya yung motor nung nag-file ka, tama? Opo, nung nakapile na Ang lang punto po. ni Sir Ben kanina is, trabahador mo to, kakilala mo, tapos sasampahan mo pa ng karnaping. Nakuha mo? Ay, teka, para malaman mo, Dennis, nasa linya natin ngayon si, wala si Attorney Batas? Okay, sige. Tatawagan natin si Attorney Batas maya-maya, Dennis, ha, para malaman mo kung talaga pang possible na pwede mo siyang sampahan ng carnapping. Para lang maintindihan mo, ha? Kasi parang, ang sabi nga ni Sir Ben, nakikita namin dito may pagmamalabis talaga, Dennis, eh. Tama. Sinusoli, ang tanong sa'yo, isusoli na sa'yo yung motor, ba't ayaw mo pa? Dennis? Yes, ma'am. Makikinig na lang po, ma'am. Sige po. Oo. Sige, ma'am. Yun na lang po yung mga sinabi niyo na lang po. Yun na lang po, Oh, ma'am. ito, nasa linya, Nandiyan na makinig ka. yung abogado na si Attorney Batas Mauricio is on the line. Attorney? Right. Maraming salamat po. Magandang umaga po at magandang umaga po sa mga panauhin ng ipabitag mo ni Ben Tulfo. At kanina po ako nakikinig sa inyo at ang akin lamang pong medyo gustong pansinin yung katotohanan wala sa hulog ang mga sagot natin dito. Wala sa hulog, lalo na sa hulog ng kagandahang asal, yung ganong estilo ng mga pagsagot. Di naman tayo nagpapamachohan dito. Tama. Naghahanap lang tayo ng katotohanan dito, Mr. Bragais. Ngayon, pagka ganitong nakikita ng buong mundo na napakaangas ng mga sagot natin, lalo't na nandito ka sa ipabitag mo, magkakaroon tayo ng problema niyan. Gusto mo bang magkaroon ng kalutasan tong suliranin o hindi? Opo, sir. Opo. Alright. So, hanapan natin ang kalutasan. Ang Opo. una kong gustong tanungin sa'yo, totoo ba yung sinasabi na magdedemanda ka ng karnaping? Totoo ba? Yun naman, sir, ay ginawa ko lang po para para humarap po siya sa akin. Kasi hindi po siya umaharap na sa akin, binak po niya ako sa Facebook eh. Kumbaga, para siya na mismo na po ang lumapit na ibalik niya yung motor. Kaya ako lang po ginawa. Nakapag-file ka na ng kaso ng carnapping sa ngayon. Ganoon ba yun? Opo, nakapag-file po ako kasi hindi po niya binabalik yung motor ko. Sabi ko sa kanya, kinuha niya ng 4, ibalik ng 5. Hindi po niya binalik, blinak po niya ako sa Facebook. Ang kwento dito, ang pasok ng sinumpaang salaysay dito, ibinabalik, ayaw tanggapin, dinaan sa barangay, Tama. ayaw ring tanggapin. Tama. Anong masasabi? Actually, attorney, yung nangyari din is nagsama din siya ng police. Police po, hindi barangay. Lumapit muna siya sa barangay upang ipatawag pero hindi niya hindi humaharap si Dennis. Tapos nagpasama naman siya ng police at dinala yung motor doon sa mismong amo niya, hindi din tinanggap. Yun. So, paano gagawin natin dito? Saan ka na ba nakapag-file ng kaso mo, Dennis? Kaya ako tinatanong to, sapagkat kung talagang nakapag-file ka na ng kaso, di kikilos din naman ang ipabitag mo para makapagsampa din ng kaso itong mga tao. Ganun lang naman to, kalalabasan nito. Ang mangyayari nito, sampahan ng kaso. Siyempre, wala namang matutuwa dito kundi ang mga abogado kasi sampahan kaliwat kanan, bayad kaliwat kanan ang mangyayari. Dito sa bitag, hindi magbabayad ng mga tao dahil tutulungan ginawang Ben Tulfo na ipabitag mo. Yun lang naman ang aking hinahabol dito sa kasalukuyan. Medyo sa kasamaang palad, medyo mas maraming inaasikaso sa ginawang Ben Tulfo sa labas at napakarami sa buong Pilipinas ang gustong humingi ng kanyang tulong. Kaya medyo masaya to. Ang gusto ko lang itanong sa iyo ngayon dito, sige, paano mo gustong malutas itong suliranin, Dennis? Ang gusto ko, sir, maibalik niya ng maayos yung motor kasi wala ba talaga po siya nahulog yan eh. Sinungaling po yan. Sinusoli na nga sa kanya, attorney, inaabot yung susi sa kanya. Tatanggapin natin yung kanyang sinasabi. Alright. So, paanong paraan gusto mong maisoli yan? Hindi ba sinosoli? Yan, may pulis na pinapakita sa video. Dinala din doon sa barangay, pero ayaw tanggapin. Anong paraan ba ang gusto mo para maisoli sa iyong kaparaanan? Paano ba? Sir, saka kung ano po niya dinala yung motor, ganun sana pagbalik niya. Kasi alam ko po, sira-sira na yung motor eh. Yun lang po, sir. Yun lang. Saka muna, imposible na yung sinasabi mong yan. Kahit naman sino, hindi na makakaisip ng ganyan dyan. Dennis. Di ba? So, ang amin dito,
naghahanap tayo ng kalutasan, yung actual, at may posibilidad. Hindi yung ganong isoli mo yan doon sa dati. Teka muna, hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganyang sitwasyon dyan. Dahil alam naman natin, kung halimbawa yung motor na yan nakuha noong 1 taon na nakaraan, 6 na buwan nang nakaraan, may wear and tear na yan Hindi na po pwedeng doon pa rin sa brand new status ng unang kinuha ko sakaling brand new man yan. So magkaroon tayo, Dennis, ng medyo katanggap-tanggap at may posibilidad na pagkilos upang makita ng buong mundo ang ating good faith. Yun ang aking hinahanap dito. Kasi pwede naman namin harapin na lang ng harapin yung mga kaso mo at harapin mo rin yung kaso namin. Pero naghahanap ako ng solusyon Naghahanap tayo ng kalutasan, lalo na sa harap ng mundong napakagulo, napakatindi. So ngayon, Dennis, minsan pa tatanungin kita, ano ang kalutasang po pwede nating pag-usapan maliban sa sinasabi mo, yung unang katayuan ng motor, ibabalik yan. Anong masasabi mo? Dennis, Hello, nandiyan sir. ka pa ba? Hello, sir. Nandiyan pa ba? Oo. Sige. So, paano Hello. gagawin natin? Ano daw gusto mo mangyari, Dennis? So, naghahanap tayo ng solusyon dito. So, ano yung tinatanong ni Attorney Batas? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ay, yun lang naman po, sir. Ibalik lang niya yung motor ko Yun lang Oh, naman yun po. naman Ayun pala lang pala. O ganito na lang Dennis. Ibalik na lang ngayon ni Edmond ang motor, tatanggapin mo na. Tatanggapin ko po yan, sir, kasi na akin po yan. Pero ang hindi ko, sir, tatanggapin yung mga sinasabi niya tungkol sa akin na mali. Ganito na lang, ang punto natin dito is yung maganda na lang, natanggapin mo na lang yung motor para matahimik na lahat ng buhay natin. Okay ba? Sige, sir, tatanggapin ko po yung motor. Tapos, Tanggapin anong gagawin natin dito sa kaso na final mo? Alin po, sir? Attorney, hindi ba pwede na i-withdraw na lang niya yung final niyang case kung hindi pa naman nakuha ng court or na-receive? Yun nga yung gusto kong malaman dito, kapatid. Nag-file ba Gusto kong talaga? malaman Ang kay tanong. Dennis. Nakapag-file ka na ba? At kung oo ang sagot, saan? Saan ka na ba nakapag-file, Dennis? Alin po, sir? Nung sinasabi mo, Tatanggapin ko na po, sir, yung motor. Tatanggapin ko na po. Kasi sobrang na ito, sir, nangyari sa akin. Hindi, yung tinatanong ni attorney is yung kaso. Paano yung kaso? Nakapag-file ka ba talaga ng kaso or ini-intimidate mo lang itong si Edmond, Dennis? Hello po. Dennis, ang tanong namin, nakapag-file ka na ba talaga ng kaso or ginagamit mo lang yan para takutin to si Dennis? Si Edmond. Sir naman, ako pa ngayon ang nananakot. Ako, sir, ang... Hindi, ang tinatanong namin is kung final mo na yung kaso. Final mo na ba o hindi? Final ko na po, sir. Final ko na O, po. final mo na. Di mo ba Saan? pwede i-withdraw? Saan niya na-file? Dennis, kasi sayang naman kung ibabalik niyo yung motor tapos itutuloy mo pa rin yung kaso, parang masyado naman na yun. Sir, Sir, pwede po ba akong pumunta dyan, sir? Para naman sana, para naman makapagsabi rin ako ng side. Kasi ang nangyari, sir, ako na lahat yung masama dito na case yung naghulog ng 9 months po, wala naman. Tapos sinasabi po Hindi niya na namin kayo pinasasama. Ang ibig sabihin lang namin, bakit ang hirap mo kunin yung motor? Hindi ko nga, sir, alam kung ano yung magiging sistema sa motor na yan. Kaya hindi ko po muna tinatanggap. Kasi nga po, may nakapail na kaso. Yun po yung dahilan doon. Kaya hindi ko muna tinatanggap. Dennis. Tapos, pwede naman daw po tanggapin ko, o di tatanggapin ko na po yung motor. Yun na naman po yung... Dennis, saan ka nag-file ng kaso? Nang alin po? Saan ka nag-file ng kaso mo na sinasabi mo? Bakit po, ma'am? Saan ka nag-file ng kaso? Tinatanong ni Attorney Batas. Ba't parang tinatanong mo? Tinatanong kita, tatanungin mo rin ako. Sorry po, ma'am, kasi ano na po ako natuturete na ang utak ko kasi ako yung agtabyado dito, ma'am, dahil siya yung lumapit sa inyo, ako na ngayon yung masama na marami ng kwento na... Ito, Dennis, sagot lang. Sorry, Saan ka sorry, ma'am. nag-file ng kaso? Saan ka nag-file? Pasensya na po kayo, ma'am. Pasensya na po sa nangyari. Naka-live pa naman. Ang tinatanong namin, Dennis, ang problema kasi... Ayan, binaba na yung telepono. Ang napakasimpleng bagay lang naman ayaw pa ayusin. Sir Carl, si Sir Ben.
Ito si Boss Ben na sa telepono. Okay, balik na rin. Nandiyan pa ba si Attorney Batas? Nandito po. Okay, siguro ibigay mo muna kay Attorney Batas sa mga plan of action kasi itong si Dennis, ginagamit niya yung batas sa kanyang kalokohan. Nakikita ko rito, mamatigas, nawaubusan na ng kanyang rason na wala sa lugar. Siguro ipasa muna natin kay Attorney Batas sa ginawa nitong si Dennis na ayaw simple lang naman, sabi ni Attorney Batas, ang ating pakay magkaroon ng solusyon. Tama. Ito, gusto niya pang gumawa ng problema. So, malinaw na malinaw kung saan kaya mahanap kung si Dennis na to. Kasi kung totoo sinasabi niya, nag-file na siya. Pero hindi naman totoo. Ang tanong kay Batas, ito ba'y ginagamit niya ang batas to intimidate, para takutin? Ito yung sinasabing labis na pang-abuso, labis na paggamit ng kapangyarihan dahil lamang siya bilang amo. Itong dapat maintindihan. Grave oppression, grave aggression. Correct. Grave justice doon sa mga taong maliliit. So, pasa mo kay Attorney Batas. Okay. Attorney, nandyan pa po ba kayo? Hello, Attorney? Okay, sige. Kung wala si Attorney, ganito na lang. Wala pa. Nandiyan pa ba? On the line daw. Attorney, nandyan na po ba kayo? Opo. Alright. Nadidinig niyo na po ako? Yes. Alright. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat po, mga kapatid, sa ipabitag mo. Tunay pong napakabigat ng ginagawa nitong si Dennis sapagkat yan po ay pang-aabuso sa mga karapatan sa batas at hindi po pinapayagan yan ng batas. Lumilitaw, ipinatatakot yung batas. Ayaw po ng batas yung ganyan. At ang binabanggit po natin, yan ay isang matinding pananakot na ang equivalent sa Revised Penal Code ay great threat. Hindi mo pwedeng gamitin ang batas para ipalakot ang ibang tao at magawa nila yung gusto mong gawin mo. O di kaya, matupad mo yung gusto mong layunin sa kanila. Yan po ay maliwanag na paglabag sa Revised Penal Code of the Philippines at maliwanag na paglabag sa karapatang pantao nito pong si Ginoong Gulapa na naghahabol lang naman ng kanyang karapatan. Pagka po ganito ang sitwasyon, makikita po natin, unang-una, wala pong file kaso. Bakit? Napakadali po niyang sasabihin kung nakapag-file na siya ng carnapping, nag-file ba siya sa police? Nag-file ba siya sa National Anti-Carnapping Task Force ng PNP? Nag-file na ba siya sa piskalya? Nag-file na ba siya sa hukuman? Napakadali pong sabihin yung mga ganong klase. Lalo na't hanap na rin siya ng kalutasan sa problema. Pero maliwanag po, hindi niya nasasagot. At mabuti na lang nagpunta sa ipabitag mo sa Ben Tulfo, ito pong si Ginoong Gulapa. At ngayon nagkakaunawaan tayo na una, walang demanda. Pangalawa, hindi mo pwedeng gamiting panakot ang batas para lang sa ganun lalo ka makapang-api ng ibang tao. Pagka po ganyan ang gagawin ng mga tao, delikado po sila. Dahil tiyak, mabibitag po natin dito. Maraming salamat po, mga kapatid. Salamat po, Attorney. Klaro na ba sa'yo ang magiging aksyon mo? Ganito na lang, itry mo na lang ibalik yung motorsiklo. Kung hindi, pwede ka lumapit sa abogado at pwede natin siguro maanuhan ng kaso. Ito si Sir Ben din, magbibigay ng advice. Okay, ganito na lang, para kay Edmond. Pakinggan mo ako na maigi, Edmond. Sana nakikinig pa yung Kolokoy. Ayoko na banggitin yung pangalan, yung bigotilyo na may sunglass na akala mo nakakatawa. Si Dennis, sir. Dennis. Hindi, huwag mo nang banggitin ang pangalan, baka sumikat pa yung Kolokoy. Kita mo. Ganito, kung nanonood ngayon itong inarereklamo nitong si Edmond, at nanonood ngayon ng Luzon, Visayas at Mindanao, iba ang ipabitag mo. Ibang Tulfo ang ipabitag mo. Huwag malito. Tumatayo tayo sa mga taong simple, walang kalaban-laban, walang boses, yung mga walang matakbuhan dahil binabaliwala sila. Hindi tayo kakampi ng mga inape. Tayo to pagtagapagtanggol ng mga inabuso, niloloko. Kaya natin tumayo. So, pag sinabi nating tagapagtanggol mga inabuso, tulad nito, iba't ibang mukha ng pang-aabuso sa anumang sektor, industriya, makikita mo, malilit na tao lagi. Pareho ritong lumapit sa atin. So, ang mensahe ko rito kay Dennis, ngayon na ipabitag ka na, ituloy mo yung kaso. Tulad na sinasabi ni Attorney Batas, yung kaso mo na yan. Ano man ang gusto nitong si Edmond, at na dapat isa sa uli, sa anumang lugar,
dapat yung motor na yan, ipakita na mismo, gagamitin tong programa natin na tinawagan niyang si Dennis, nagmamalaki pa. Ang siguro naiipit na siya doon sa sinasabing tinatago niyang lihim. Anong lihim? Hindi siya nagbabayad ng mga mandatories. Yun ang unang paglabag. At dahil lang sa lintik na motorsiklo niya, magagamit laban sa kanya. Yung kanyang junk shop na kumbaga naintindihan natin, maliit lang siya na tao. Kung gaano man siya kaliit na tao, sobra-sobra, higante naman ang kanyang pang-aabuso. So, maintindihan natin yung mga simpleng tao sana na gusto mabuhay, may junk shop na kakatulong doon sa pamumuhay ng malilit nating kababayan. Siguro, titingin na lang ako sa kabilang banda, hindi ko na siya titingnan. Pero ginamit niya yung kanyang kapangyarihan sa mismong malit na tao niya. Walang matakbuhan. Hindi nagpapita. Kaya ang Dennis, kung nanonood ngayon to si Dennis, maswerte ka Dennis. Nagpapahinga ako sa bahay ko. Kung hindi, lalamunin kita parang tigre, lalapahin kita ng parang ewan. Kanina pa lang, sa tatlo sa inyo, malinaw na malinaw, nagpapalusot. Tanong ni Batas Mauricio, hindi niya sinasagot ng matino. Kung akong tatanungin niya kung nakapag-file siya, hindi niya masagot kung saang piskal, saan siya nag-file, anong pulis, saan para malaman. So, itong si Dennis, ito nang importante, gusto ko maintindihan, saan ba ang junk shop na to? Saang syudad? Gusto ko maintindihan para mapuntahan at pagkatapos isauli yung kanyang motor. Kung gusto yung gawing junk shop, ipakilo niya na lang. Okay? Saan matakbuhan itong yung junk shop niya? Paranaque area daw. Sa Paranaque. So, ganito ang gagawin natin. Dennis, kung nakikinig ka, puntahan ang mayor's office ng Paranaque, tingnan kung may lisensya to na business permit kasi baka nang-aabuso siya, baka naman hindi siya legal. Hindi siya legal na nag-ooperate. Una sa lahat. So yung mayor dyan, mabait, marunong tumingin at ayaw rin ng mga nang-aabuso sa maliit na tao. So puntahan yung junk shop ng Paranaque, doon sa lugar ng Paranaque kung saan siya. Pangalawa, magpasama doon sa HPG, mismo ang HPG, samahan kasi hindi naman inaako ng tao, matagal na sinasauli, dalhin ang motor sa kanyang shop. Tawagan ang barangay, tawagan yung mayor's office, kalkalin pa kung mayroon siyang business permit. At yung mga mandatories niya, kahit maliit man siya, maliit, sinasabi niya, maliit ang kanyang shop, pero higante naman ang kanyang pang-aabuso. So, yun muna. Pag nasauli na yan, dapat may receipt of acknowledgement sinauli na. So, yung kanyang isasampa ng kaso kahit sinong judge or kahit ida-direct filing niya. Sino yung police? Police mismo may video. Sino yung piskal? So ngayon pa lang, tatawagan natin ang Department of Justice na isang PAW lawyer, titistigo pag sinauli ng PNP, kasama yung PAW lawyer, sa harapan niya ipaliwanag, eto na. So, pwedeng kumuha ng isang PAW lawyer dyan sa Paranaque, samahan si Dennis, samahan itong nagrereklamo at kayo dyan kung sino sa inyo. Ngayon, isauli, tapos witness by the barangay sa DILG, witness by the DOJ sa pamamagitan ng ito yung PAW lawyer. Kung sakaling nandoon man si Dennis, tauhan, ipapaliwanag, tatanggapin nyo kasi sinasauli ito, kusang loob. Makikita ng pulis ngayon, acknowledgement. So, una sa lahat, yung sinasabing in good faith, sinauli sa kanya. So, kung makita pa to si Dennis, sabihan sa kanya ng sinasabing PAW lawyer na sinasauli na sa iyo, huwag niyang paglaruan ng batas. Kaya nga sa mga taong maliliit na inaakusahan niya, tulad nitong si Edmond, ngayon pa lang tatayo na yung PAW lawyer sa ilalim ng Department of Justice. Tatayo yung DILG sa pamamagitan ng mayor's office na para sabihin sa business permit. Tatayo yung PNP Highway Patrol, total sinasabi niyang carnapping. Tandaan, ang carnapping, isang bagay na hindi mo pwedeng gagamitin yan ng basta-basta. Una sa lahat, hindi mo kilala. Sa pilitan, kinuha. Stolen while parked, forcibly taken, wala yung elemento na yan. Walang elemento na yan. Tao niya to di sila kaintindihan. So, nilinaw na natin, sana lahat ng mga nalunod ngayon, matututo dito sa estilo ng ipapitag mo. Ginamit natin yung DILG sa barangay, mag-witness, isusulat nun. Kasama yung barangay, kukuha tayo ng isang PAW lawyer, tatawagan si Presidio Acosta, para ika-open ng isang representante ng PAW sa Paranaque para sabihin, oy, ito yung batas. Isinauli sa iyo.
kusang loob. Yung PNP Highway Patrol, bibigyan siya ng acknowledgement receipt na natanggap niya na. So, yan ay papakita sa kanya at kung saan man siya nagsampa ng kaso, alam na agad ng PAO sa tulong ng bitag, tumayo dyan para kay Dennis para, kumbaga, umpisa pa lang, makikita, sinauli niyo na. So ano pa, nagsisinungaling lang tong lintik na Dennis na to. Pag ako napunta riyan sa kanyang junk shop, patingin ako ng picture ulit nito. Ayos tong kanyang Ray-Ban na pikendo sa orange pa. Tatanggalin ko, aahitin ko yung mga bigoting malakambing. Umayos na siya, sabihin mo na lang, kung nanonood ka Dennis, hindi ako nagbibiro. Nagpapatawa ako, pero hindi ako nagbibiro. Mensahe sa'yo, ayusin mo to. O anong gusto mo? Saan ka tatayo? Ayusin mo to. Or gusto mo talaga ng kaso. Matatalo ka. Matatalo ka dahil maraming pambala ang batas sa'yo. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Nung inumpisa na niya na magsabihin, alam mo nangyari sa kanya? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nag-slow down siya. Alam niya na na meron siyang pagkukulang. Lumabas na parang sinasabi niya, maliit lang ako. Oh, maliit ka na tao pero higanti ako mga abuso. Sa mga taong kapareho ni Dennis, ganitong klaseng reklamo, sisi naman kayo, dapat medyo ito'y pang-aabuso. Labis ng pang-aabuso. Labis ng paggagamit ng kapangyarihan. Wala na kayong iba, wag nyo nang i-Facebook, diretso na sa amin. Wag nyo na kaming itag. Diretso na sa ipabitag mo. Bukas ang aming tanggapan, anytime. Saan man. Kung sakaling nasa probinsya man kayo, video call lang kayo sa amin. Gagawin namin lahat. Tandaan, makikita nyo ang bitag sa buong bansa, iikot. End of story. Okay, salud nyo itong dalawa. Kayong tatlo dyan. Okay? Okay. At yun, nagtatapos ang storya na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, at tatak tulfo. #ibabitag mo. Susunod! Lisensya ng isang truck driver pinatutubos ng 213,000. Amo, ayaw daw tumulong. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ibabitag mo. Ngayon naman sa susunod na sumbong mula pa Zamboanga ay lumuwas pa Maynila ang truck driver na si Alejandro Partosa. Ang kanya namang sumbong pinatutubos daw ng LTO ang kanyang lisensya sa halagang 213,000 pesos. Halos 2 taon na ang nakalipas ay hindi pa rin niya nakukuha ang kanyang lisensya dahil ang kanyang amo ayaw daw siyang tulungan. Pakinggan natin ang kanyang sumbong. Panoorin. Ako po si Alejandro Partosa, galing po ng Zamboanga City. Pinapunta ako dito sa Manila kasi may Jamdi company naghanap ng driver. Pagdating sa 2022, nahuli ako sa may kawayan ng LTO, Barangay Kamalig. Ang violation po sa truck, kolorom. Hindi naman po in-impound yung truck. Yung lisensya ko ang na-detain. Yung naka-TOP yung lisensya ko, ang TOP yan sa lisensya ko, 213,000. Nagsabi yung amo ko, kukunin, tutubusin. Pero hanggang ngayon, mag-2 taon na, hindi pa tinubos. Kasi hindi ko matutubos kung ako lang, kasi isa lang akong driver. Wala akong kaya pirang itutubos. Ano ko sa buhay ko kasi may mga bata pa akong estudyante. Mayroon pa akong elementary, grade 2 o grade 3 at saka grade 6. Na paano kung wala na ako lisensya, hindi na ako makapaghanap buhay. Pinabayaan nilang lisensya ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ibabitag mo. Okay, para sa iba pang detalye, taong 2020 namasukan bilang driver ng Jamdi Transport Services dito sa Maynila si Alejandro. January 19, 2022, pinabiyahe siya ng amo niya sa Kamalig, May Kawayan, karga ang mga appliances na ide-deliver. So sa kasamang palad, nahuli ang minamaneho niyang 6-wheeler trailer truck sa may Barangay Kamalig sa may Kawayan, Bulacan dahil colorum o unregistered vehicle pala ito.
Kinumpiska ng LTO enforcers ang kanyang lisensya para hindi ma-impound ang kolorum na truck ng Jamdi Transport Services. Sumbong ni Alejandro, magdadalawang taon nang hindi siya makapaghanap buhay dahil hindi pa rin tinutubos ng may-ari ng Jamdi Transport Services ang kanyang lisensya. 213,000 pesos ang kailangang pera para tubusin ang kanyang lisensya. Okay. Ang mga kasama natin ngayon, ang nagrereklamo, ang truck driver na si Alejandro Partosa. Magandang umaga sa iyo, sir. Ang ganda, ma'am, sir. Sir, tanong ko lang, driver po kayo ng truck, tama po? Trailer po, Trailer truck. Ano po, 6-wheeler, 10-wheeler? Yung head tractor 6-wheeler. Tapos may trailer na hinahila, 40-footer. Anong laman nung truck? Mga appliances po. Appliances. Sir, ganito. Ilang taong ka nang naging truck driver nitong kumpanyang to? Anong kumpanya ninyo? Jamdi nga. Jamdi Transport. Oo. Ilang taon ka naging driver nito? Nag-umpisa ako ng 2020, January 24 ako dumating dito. Nag-umpisa na ako ng maneho February 3. Pagdating ng 2022, January 19, yun ang nahuli ako. Unang beses pa lang ba na nahuli ka na... First time po. First time na nahuli kang kolorum. Opo. So ano nangyari, sir? Kukwento mo? Kasi yung truck na yan, nahold ako sa Maynila sa mga MPTV. Tapos tubos yun, ginagarahe ko sa motor pool. Sabi ko, ipayos yung mga dokumento. Kasi maano yung lisensya ko. Nasabi sa may-ari, sa manager namin, sa supervisor, nagsabi sa kanila nga ipabiyahe daw nila yung truck sa akin kasi kung mayroong mangyari sa daanan, sasagutin. Ngayon, natsimpuhan ako sa May Kamalig, nahuli ako. Saan ako nag-deliver, doon sila nag-operasyon. Naglapit yung dalawang LTO sa akin, naghingi ng mga dokumento. So, ibigay ko yung delivery namin sa kargamento. Kaya naghingi yung LTO, pati rehistro, lisensya, pati LTFRB. Wala ako ikabigay sa LTFRB. Anong sabi sa'yo ng LTO? Klinaro ba sa'yo kung ano yung violation mo? Nagsabi sila sa akin, kolorum yung truck. Tapos nagsabi ko, kung koloro man sir, alam ko yan, malaki yan tutubusin kung ibigay mo sa akin yung violation. Hindi naman dapat sa akin yan, sa truck yan. Tama naman. Kung meron akong violation, kaunti lang. Tapos, tinawagan mo ba yung amo mo nung nahuli ka? Tinawagan po. Anong sabi ng amo mo? Ang sabi, kung kaya mo i-ariglo. May sarili kong pira, 5,000, i-ariglo ko sana, ayaw ang LTO. Ang gusto ng amo mo sana is bayaran yung LTO. Sa lahat ng enforcer, ang hindi ata nababayaran is yung LTO daw. Para makalusot ka. Mahirap. Ganon yung sinasabi. So sinasabi mo, sir, na-call out mo na, no? Nasabihan mo yung iyong amo na may problema nga kasi nahuli na to nung una dito sa Maynila. Tama po ba? Yung trailer. Na-call out mo na sila doon sa problema sa sakyan, sinabihan mo sila na ayusin. Opo. Ngayon, bago mo ibiyahe, sana maging maayos para walang hassle sa daan. Tama? Opo. Pero hindi po nila inayos. Hindi. Ngayon, ang nangyari po, sir, pinabiyahe pa rin sa'yo. Inutusan kang ibiyahe mo. Opo. Yung sasakyan hanggang sa na-plug down ka na nga dito sa May Kawayan, Bulacan. Opo. Ngayon, tanong ko, sir, yung sasakyan ba in-impound or lisensya mo lang ang kinuha ng LTO? Hindi po in-impound yung truck. Yung lisensya lang po kinuha. So parang ang ginawa ng LTO, parang pinasalo sa'yo. Kung nakalaya yung truck, ikaw ngayon yung naipit, yung lisensya mo. Yung naipit ng lisensya ko. Hindi ba nagkaroon ng official investigation ng LTO tungkol dyan sa violation mo? Hindi ba nila inimbestigahan yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo? Iwan ko, sir, kasi ang sabi sa opisina, pinalaka daw nila. Na ilang buwan ako naghintay, walang nangyari. Na umuwi na lang ako sa Zamboanga. Pagbalik ko, wala din.
na ipaano ko sa pamilya kung wala na akong, hindi nila asikasuhin yung lisensya ko. Pero matanong ko, ikaw ba sir, bago ka mahuli or habang binabiyahe mo or bago mo ibiyahe yung sasakyan, alam mo na may problema dun sa prangkisa nung kasi colorum ka mo. So alam mo na talagang may problema yung yung sa Yung prangkisa. lang alam ko, yung restro lang. Hindi sinabi sa'yo na walang franchise. Hindi na ko yung franchise. So nagulat ka na lang kung bakit ka parang pinahinto, 'di ba? Tapos bigla na lang sinabi na colorum ka. So wala ka talagang alam. Wala po. Pero supposedly, 'di ba, Ma'am Tonet, Sir Carl, dapat ang LTO hindi lang basta kinuha yung lisensya niya, dapat in-impound yung sasakyan. Kasi lalong-lalo na si Sir, hindi naman siya yung may-ari, hindi nakapangalan sa kanya yung prangkisa or yung truck, 'di ba? So dapat hindi siya ang maiipit dito. So anong sabi ng amo nyo na ikaw nga naiipit dito, 'di ba? Yun lang sabi, tutulungan ako pero walang nangyari. Okay. Sige, ganito na lang. Since magkukulang na tayo sa oras, tawagan na natin yung mismong may-ari ng Jamdi Transport Services na si Ariel Tabukol. Hello, Sir Ariel. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir Ariel. We're live sa IBC TV 13 sa Ipabitag mo and CLTV 36. I'm Carl Tulfo, joined by my other co-hosts. May lumapit kasi sa tanggapan ng Bitag na sabi daw niya, nag-drive daw siya ng truck under your company. Tapos nung hinuli daw siya ng LTO just for siguro routine checkpoint or whatever it is. Tapos nung chinek daw, colorum daw yung truck nyo. Tapos yung nangyari is yung violation is nakapatong sa driver. Bakit naman po ganun? Yes, sir. Oo, ganun nga. Sir, may pinakita po ba sa inyo na apprehension yung aking driver? Meron kang kopya ng apprehension? Any receipt? Yung TOP, meron. Okay. Mga na-apprehend. Okay. Okay. Meron daw po siyang dala. Sir, pakicheck din dyan sa apprehension. Pang-checking ko sa LTO. Nakalagay, driving an unregistered motor vehicle. Colorum. Colorum din nakalagay. Tsaka po, sir, reckless driving po yan, yung driver na yan. Pero bakit po kabuuhan na 213,000 yung Si Sir Ben. Sige po, si Sir Ben po nasa line ngayon na kausapin daw kayo, Sir Ariel. Okay po. Si Sir Ben po nasa line ngayon na... Hello, Carl. Yes. Hello? Yes, okay na. Okay, kausap natin dito yung operator, tama? Yes, sir. Yes. What's his name again? Ariel Tabukol. Mr. Ariel, very Yes, sir, simple opo. lang to, wag na natin patagalin, makakapusin tayo ng oras. Mr. Ariel, Yes, papa. bakit nasa balikat ng driver ang itong violation ninyo? Ipinataw sa driver na nagmamaneho lang naman siya faithfully, dutifully, duty-bound ginawa niya. Pero yung kanyang violation, hindi para sa kanya, kundi responsibilidad niya, pananagutan ninyo. Yung Yes, prangkisa po, na yan. Apo, So, he was pananagutan. driving and then he was apprehended. Hindi naman in-impound yung truck ninyo. Dapat Yes, po. in-impound yung truck ninyo. And pinalaya yung driver because yung driver, nagmamaneho lang sa inyo. Nakita na namin tong situation na to. May mga pull-pull talaga sa LTO, may mga tanga. Pasensya ka na. Na kung minsan, ito yung mali na siguro dapat makaabot na to sa DOTR. Papunta na siguro sa Kongreso, Senado kung sino magagaling ng mga senador, congressman dyan. Tingnan na to, labis ng pang-aapi, labis ng pang-aabuso sa Yes maliliit. po. Apo, Bakit, apo. Mr. Ariel, ang kasalanan ninyo, ipinataw ninyo sa driver ninyo na wala namang kinalaman pagdating doon sa sinasabing pagkisa. Sir, sa totoo lang po, ito po yung si driver natin, si Partosa po. Last week lang po nagpunta dito sa opisina ko. Kasi that time, binigyan ko na po ng certification yan. Kasi sabi niya, meron daw po siyang na-applyan, naamo niya, na makakapag-ayos daw po nung kanyang lisensya, makukuha daw po. So, pinabayaan ko naman po, binigyan ko naman po siya ng certification. At sabi niya, maayos daw po ng amo niya. Ngayon, ito po, bago po mag-holiday, nagpunta po yan sa office ko. Nakausap ko naman po ng personal yan.
Ang sabi ko, gagawin po natin ng paraan para makuha na natin yung lisensya mo at makapaghanap buhay ka na rin. Mahaba ng paliwanag, Plastic lang po yan. Kinakapos tayo ng oras. Hindi nyo ba magawa na ayusin nyo na lang ang problema ninyo, hindi problema ng driver yung sinasabing pag-isa? Kung ako kasi, kung ako ang matino, hindi full na enforcer ng LTO, kung nakikinig man ng LTO rin sa kanilang katangahan, I will not get the license of the driver who's just only working for you. I will make sure that your car, your truck will be impounded and make you responsible and pay your obligations. That is not the obligation ng inyong driver. Your driver is an employee. You are the employer. You have the accountability for the franchise. You violated the law. It's not your driver. Your driver followed you and submit doon sa sinasabi ninyo. Bakit nyo ang daming satsat? Bakit hindi ninyo bayaran muna ang inyong kompromiso sa LTFRB o sa LTO? Para nang sa ganun, ang driver hindi naiipit. I find it again, this is grave aggression. This is grave oppression. This is grave injustice. Kasalanan ninyo, pinapataw niyo sa inyong driver. Kahit sino pang lawyer, kaya kong sabihin to sa harapan ng LTFRB. Ilang beses na namin nagawa to sa mga malalayang probinsya. Nangyari na yan sa Ormoc, nangyari na yan sa ibang lugar na pag tinawagan namin, panay sorry yung LTO. Ngayon kayo, ikaw, gusto ko marinig mag-sorry ka, ayusin mo to. That's all I'm gonna say. There is no other way. Ayusin mo to, obligasyon mo to. You get it? Ito naman po yan. Wala naman po problema. Last week lang po kasi nagpunta, nag-holiday lang po tayo. Ayusin nyo to. May-ari ka ng Jambi Transport Services. Problema nyo, huwag nyo ipataw dun sa pobreng nagtatrabaho sa inyo. Hindi po namin inaano po sa kanila yung problema. Sinasagot ko po naman yung problema. Para makuha ng tao makapagtrabaho, magkakaroon ng hanap buhay kayo, negosyo, mas mayaman kayo. Huwag nyo ipataw ang kasalanan ninyo sa driver nyo. 2 taon. Clarify ko lang po, hindi ko po pinapataw sa kanila yung obligasyon po namin na ayusin wala na yan. marami kasi I would like to tell you, I'm compelling you. You are duty-bound and obligated na ayusin yung bagay na hindi naman kasalanan ng driver nyo. Apo. Kung ako nasa lugar mo, mahihiya na ako magsalita, you know, Okay po. I find it very offensive and I find it very, I don't know, kung meron pa kayong mukhang maipapakita sa akin. Okay You po, do not ano do po na that lang sa po. inyong mga malilit na driver. Sa mga driver po, wala, ano naman po, Ayusin alam nyo naman ang po ng driver. kompromiso sa LTFRB, sa LTO, kasi kung hindi, ipapatawag ko kayo sa harapan mismo. Apo. Paano You na lang understand po, what I'm papuntahin saying? na lang po sa opisina ko Ayusin nyo, wala na maraming sat-sat. Yes po, apo. Yung po na yung gano'n, ayusin ko na po yan, regarding Oh, yan. very good. Yan ang gusto ko marinig, wala na maraming sat-sat. On the End of spot, story. ayusin na po kagad natin. Ayusin Wala nyo. pong problema. Kapag hindi nyo inayos to, ako Apo. nang bibisita sa Ako. inyo. Yes po, wala pong problema. Walang problema. Magkakaproblema ka. Apo, hindi, Kapag yung inyong driver naman natin. Yung mga produkto na yan, hinold, nalugi sana kayo. Mas gusto ko nakita na yung nalugi na lang kayo, kaysa naman malugi ito. Sa inyo, ang laki. Di ba? Ang liit lang sweldo na itong tao na ito, tapos kay 250, saan kukuha yung tao niyan? Tama. Saan mo nakikita na yung 250,000 or 300,000 ba yan? Saan mo makukuha yung pobre niyan? Sige nga. Apo. Ayusin mo, bayaran mo. Kunin mo ang lisensya niya, alin doon sa tatlo. Wala kang choice. Isa, dalawa, Okay po. tatlo, pareho, bitag ka. Yan, checkmate Okay ka. po. Kunin mo, ayusin mo. Wala na maraming sat-sat, end of story. Sige po, sir. Okay po, thank you po. Okay, Sir Ariel, ganun na lang yung gawin nyo. Asikasuhin nyo to kasi kung ano man yung kasalanan niya or whatever you're saying, reckless or whatever, yung punto kasi dito is yung gusto natin maayos is yung lisensya niya, malaking halaga. Sir, sa akin naman. Hindi, sir, yung ganito main lang po, point ano. kasi dito, boss, Apa. is colorum yung truck na pinadadrive nyo. Kaya malaki yung violation. Kayo mag-ayos Apa. yan. Hindi dapat kung sino man yung pupuntahan niya na next amo niya, hindi naman dapat yun yung mag-aasikaso nun. Kasi nanggaling sa inyo yung problema. So yun na lang yung sasabihin ko, tapusin na natin dito, dapat gawan nyo na ng solusyon niya. Okay? Sir, ginagawa na po namin ng solusyon. Ang sa akin lang po, nung ginagawa po namin ng solusyon, sabi niya, lilipat na lang daw siya sa
ibang company at yung doon company niya Yeah, mag-ayos. pero Sabi ko, it's the sabi ko, walang responsibility problema. of your company to fix that problem. It's not someone else's Yes, sir. problem. That's the point. Alam ko po yun. Alam ko po Okay, yun. Kaya nga ganun po siya na lang, nandito boss. sa opisina ko, inaayos namin yan. Yes, ganun. Sir, Puntahin niyo po Okay dito, na. sasamahan po namin mismo doon. Ayusin sa nyo na lang, San ayusin nyo na Fernando. lang. Okay? Yes, sir. Alam ko po yan. Okay, yun na lang. End Okay of po. story. Okay. Extra. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong Tulfo, serbisyong Tulfo, at pinaka-importante, tatak Tulfo. #ipabitag mo.